Magandang araw sa inyong lahat. Sa episode na ito, aalamin natin ang katotohanan sa likod ng isa sa pinakasikat na karakter sa literatura at pelikula, si Dracula. Totoo nga ba siya o katang-isip lamang? Samahan niyo kami sa isang kapanapanabik na paglalakbay sa kasaysayan at alamat ni Dracula. Dito, sa Pinoy Wisdom. Ang kwento ni Dracula ay nagmula sa nobela ni Bram Stoker na Dracula na inilathala noong 1897. Si Dracula sa librong ito ay isang vampira mula sa Transylvania na lumipat sa England upang maghanap ng mga bagong biktima. Ang karakter na ito ay kilala sa kanyang kakayahang magbago ng anyo, kontrolin ang isip ng iba at uminom ng dugo upang manatiling buhay. Ngayon, pag-usapan natin kung saan nga ba nagmula ang inspirasyon ni Bram Stoker para sa kanyang nobela. Maraming nagsasabi na ang karakter ni Dracula ay base sa isang totoong tao, si Vlad the Impaler o Vlad III. Si Vlad ay isang prinsipe sa Wallachia, isang rehiyon sa Romanya, noong ika-15 siglo. Kilala siya sa kanyang brutal na pamamaraan ng pagpaparusa sa kanyang mga kalaban, lalo na ang pamamaraan ng pagpapatulis o impalement na siyang nagbigay sa kanya ng palayaw na The Impaler. Si Vlad ay tinatawag ding Vlad Dracula, na nangangahulugang anak ni Dracul. Ang salitang Dracul ay nangangahulugang dragon o demonyo, isang titulo na nakuha ng kanyang ama mula sa Order of the Dragon, isang pangkat na nakatuon sa pagtatanggol laban sa Ottoman Empire. Subalit gaano nga ba kalapit si Vlad the Impaler sa imahe ng isang vampira na alam natin ngayon? Bagamat si Vlad the Impaler ay kilala sa kanyang kalupitan, wala namang ebidensya na siya ay isang vampira o mayroong kakayahan tulad ng kay Dracula sa nobela ni Bram Stoker. Ang ideya ng vampira ay mula sa mga alamat at kwentong bayan sa Europa, lalo na sa Eastern Europe, kung saan maraming paniniwala tungkol sa mga nilalang na bumabangon mula sa libingan upang uminom ng dugo ng mga buhay. Si Bram Stoker ay kumuha ng inspirasyon mula sa mga alamat na ito at mula kay Vlad the Impaler upang lumikha ng kanyang karakter na si Dracula. Ang kombinasyon ng mga totoong kasaysayan at katang-isip na kwento ang nagbigay buhay sa karakter na ito. Ngayon, pag-usapan natin kung paano naging isang cultural icon si Dracula sa modernong panahon. Simula nang mailathala ang nobela ni Bram Stoker, si Dracula ay naging isang simbolo ng takot at misteryo sa pop culture. Maraming pelikula, serye at aklat ang nalikha base sa karakter na ito. Ang pinakasikat na pagganap ay mula kay Bela Lugosi sa pelikulang Dracula noong 1931 na nagbigay ng iconic na imahe ng vampira sa modernong kultura. Sa paglipas ng panahon, nag-evolve ang imahe ni Dracula at ng mga vampira sa pangkalahatan. Mula sa pagiging nakakatakot na nilalang, naging romantikong anti-hero na sila sa mga modernong interpretasyon tulad ng Twilight at The Vampire Diaries. Bilang pangwakas, balikan natin ang tanong, totoo ba si Dracula? Sa huli, si Dracula ay isang karakter na bunga ng malikhain at malalim na imahinasyon ni Bram Stoker. Bagamat may mga bahagi ng kanyang karakter na base sa totoong tao, si Vlad the Impaler, ang mga aspeto ng pagiging vampira ay pawangkatang isip lamang. Ang alamat ni Dracula ay nananatiling buhay sa ating kultura at patuloy na nagbibigay ng takot, saya at inspirasyon sa maraming henerasyon. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang mga kwento at alamat na ating tatalakayin. Hanggang sa muli, dito sa Pinoy Wisdom.